Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat sanlahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na nga ibang Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat sanlay katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat sanlay katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat sanlay katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Aming Tunay na Panginoon, na wala ng ibang Panginoon kundi kayo lamang. Kaya o Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat po. Sa umaga po sa bawat isa, salamat sa Panginoon na tayo po ay muling magpupuri sa kanyang banal na pangalan. Hallelujah! Kami magpupuri sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay napakabuti. Kami magpupuri sa iyo sa paging pangalan mo. O Jesus, ang awiting ito ay para lang sa iyo. Kami narito upang magpuri sa iyo. Hallelujah! Kami magpupuri sa iyo sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awiting ito ay para lang sa iyo. Kami narito upang magpuri sa iyo. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Niligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kami magpupuri sa iyo sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awiting ito ay para lang
patuloy na nagmamahal sa amin. Kahit po kami nagkukulang o God. Tunay nga, Lord, papasalamat po kami, Panginoon. Sa iyo, Isang mapagpalang umaga pong muli sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay narito muli sa Narapat Christian Ministry. Tunay nga po na sa umagang ito ay napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit tayo po muli ay narito. Sa umaga pong ito ay bago po tayo magpasimula ay tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na napakabuti, Diyos na manlilika ng langit at lupa, Diyos na may akda ng buhay ng bawat isa sa amin. Excuse me. Diyos na manlilikha ng langit at lupa, Diyos na may akda ng buhay ng bawat isa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na narito po kami muli sa iyong harapan. Kaya naman po, Ama, ang samot dalangin sa umagang ito, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, ay linisin niyo po yung aming puso, linisin niyo po yung aming isipan, Panginoon. Hayaan niyo po, Ama, na anuman ang aming nagawang pagkakamali, anuman ang aming nagawang pagkukulang sa iyo sa loob ng isang linggong ito, patawarin niyo po kami, Ama, kung kami man ay nakasakit ng damdamin ng aming kapwa sa salita, sa gawa. Sinasadya man ito, hindi, Panginoon, yung pagkukulang namin sa panalangin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, maging ang inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Itago niyo po siya sa iyong likuran. Kayo po ang Diyos ang mangusap. Kayo po ang Diyos ang magbigay ng kapahayagan, Panginoon. Hayaan niyo po, Ama, ang iyong salita ay maunawaan ng bawat isa sa amin, letra por letra. Hayaan niyo po, Ama, ang iyong salita ay maging pagkain espiritual ng bawat isa sa amin. At tulutan niyo po, Ama, buksan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming isipan, buksan niyo po ang aming espiritual na pangunawa, buksan niyo po ang aming espiritual na pandinig, maunawaan namin ang iyong salita, letra por letra, Panginoon. At hayaan niyo po, Ama, sa bawat isa na narito, kung meron ka man, Lord, nakikitang nangihina, ikaw ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan. Kung meron ka man, Lord, nakikitang may karamdaman, ikaw ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan, Panginoon. At hayaan niyo po, Ama, ang bawat isa, Panginoon, na nasa iyong harapan ay ikaw ang Diyos ang mangusap, ikaw ang Diyos ang magbigay ng kapahayagan. Muli, Panginoon, nagtitiwala kami na sa araw na ito ay meron kang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin, sapagkat tunay nga po, Ama, na ikaw lamang ang Diyos ang dapat maghari sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na ang pagkauhaw sa iyong salita ay patuloy na maranasan ng bawat isa, at ang pagkauhaw sa iyong salita ay nawa ay makita ng bawat isa sa amin na ikaw ang Diyos ang magbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa iyong papuri sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen and amen. Tunay nga po na tayo po sa buhay po natin na mga Kristiyano ay nakikita po natin yung mga pinagdaraanan po natin sa mga panahon na itong nangyayari sa atin. Sabi ko nga po sa inyo na tayo po ay almost 2 years na po na nating nararanasan na tayo po ay walang mga fellowship sa church. Face to face, wala po tayo. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon sana ng Bible study pong muli. Nabigyan po tayo, ngunit ngayon po ay hindi na naman po tayo na napapahintulutan. Ito po ay hayaan po natin na ito po nawa ay maging kagalakan sa puso natin na bagama tayo ay walang face to face, ngunit tayo naman po ay binigyan pa ng pagkakataon na magkaroon po tayo through online lamang po, na tayo po ay maabot ang bawat isa. Sa umaga pong ito ay atin po nga pag-uusapan yung sinasabi po ng Isaiah chapter 12 verse 3 po. Ganito po yung sinasabi ng Isaiah chapter 12 verse 3 po. Sabi po diyan, kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa balon ng kaligtasan. So, ibig sabihin po, kayo po ay iigib ng balon ng kagalakan. Pag sinabi pong kagalakan, ito po ay kagalakan na dapat po ay naghahari sa puso natin. Sa umaga pong ito, ay tayo po ay, alam ko po sa buhay natin, tayo po ay dumaranas ng mga maraming pagsubok sa buhay natin. Pero ito po nawa ay maging kagalakan sa puso natin. Sa puso natin. Topic po natin sa umagang ito is joy in the midst of suffering. Kagalakan sa gitna ng mga pagsubok nating pinagdaraanan sa panahon na ito. Tandaan po natin, lahat ng nangyayari po sa panahon natin na ito, dapat po ay meron po tayong kagalakan sa buhay natin.
Ano po, sabi ko nga po sa inyo, may mga taong na maalam sa atin, mga tao na naging malapit sa inyong kaibigan, mga tao na naging malapit sa inyong lingkod, mga tao na naging kabahagi ng aking isang paglalakbay sa mundong ibabaw nito, na bagamat ilang panahon lamang sila aking nakilala, at sila po ay ngayon po ay yung iba na maalam na po, no, dahil yung iba ay namatay. Kailan lang may kaibigan ako namatay because of COVID. Sometimes sabi natin ang COVID ay hindi totoo, pero pag tayo po ay nanonood ng mga CNN o balita sa buong mundo, minsan makikita natin na malala na po pala yung nararanasan ng buong mundo ngayon. Yung pagkalat ng pandemya ito ay malala na po pala. Ano po, kaya tayong mga Kristiyano, dapat po sa ganitong pagkakataon, tayo po ay nagiging matatag yung ating pananampalataya. Tayo po dapat, mga Kristiyano, sa panahon nito, dapat po tayo po yung ating pananampalataya hindi lamang po nagiging matatag. Dapat po sa bawat nangyayari sa ating buhay, yung kagalakang ninanais ng Panginoon ay maghari sa atin. Bakit ninanais ng Lord na bawat isa sa atin ay magkaroon ng kagalakan? Sapagkat tandaan po natin ang lahat ng nangyayari, lahat ng nangyayari sa panahong ito po, tandaan po natin ay parte na lamang po ito ng kasaysayan ng mundo na paulit-ulit nagaganap. Ngayon po, kinakatakutan natin yung sabi nga, yung mga nananakot sa fake news, yung sinasabi na no vaccine, no ayuda, no vaccine, hindi ka na makakapagtrabaho. Tandaan po natin, yan po ay nangyari na po yan. Kung bakit po lumaganap ang Kristyanismo nung panahon ng isang hari na nagtagumpay sa gitna ng kaguluhan, na nung panahon na yun po ay hindi pa po nakikilala yung Kristiyano, at nung siya ay nakakilala dahil sa kaligtasan ng Panginoon, binigyan siya ng Panginoon ng katagumpayan, ay nutos niya sa kanyang nasasakupan na dapat ang lahat ng tao ay maging Kristiyano. Kaya nung panahon na yun po, yung totoong Kristiyano po ay nawala sa sirkulasyon dahil yung mga totoong Kristiyano po ay nagsipagtago, o yung mga totoong Kristiyano po ay nakita nila yung pagkukulang ng pamahalaan na yan, at sila po ay hindi ka rin po pwede magtrabaho ng panahon na yun pag hindi ka Kristiyano. At kaya marami pong biglang naging Kristiyano ng panahon na yun. Yan po ay makikita po natin sa church history po yan. Ano po kung paano lumaganap yung tinatawag na Christian movement. Alam niyo po sa umagang ito, sabi po dyan, joy in the midst of suffering, kagalakan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay natin, ay atin po dapat meron po tayo. Ano man yung nangyayari sa buhay natin, ano man yung kaganapan sa buhay natin, dapat po tayong mga Kristiyano ay paghandaan po natin ito. Nanawa po, minsan tayo pang mga Kristiyano ay naaapektuhan. Tayo pang mga Kristiyano ay tayo pa yung unang bumibigay. Minsan naalala ko nga po minsan na sa aking trabaho po, minsan meron akong pumasok sa aming trabaho na isa siya sa isang hindi naman po namin siya kasama, pero sa ibang panyo siya, pero minsan gumamit siya na sa CR ng mga lalaki, gumamit siya, nalungkot ako sa kanya. Siya ay mayroong pinagdadaanan sa kanyang buhay, especially na may kinakausap siya sa cellphone. Alam niyo po, siya sinasaktan niya yung sarili niya. Hinahampas-hampas niya yung sarili niya, inuuntog-untog niya yung sarili niya, kaya pinagsabihan ko siya. Nasabi ko, ano ba yan, huwag kang gagawa ng ganyang eksena. Gusto ko pa nga sana siyang kausapin, kaya lang nagmamadali na siya. Pero yun nakikita ko sa kanya na yung taong ito na meron siyang pinagdadaanan. At ang pinagdadaanan niya, ang kanyang sarili, yung sinasaktan niya, yung kanyang sarili, sabi niya nga, gusto niya iuntog yung kanyang sarili sa pader, pero dahil nandun siya, medyo naagapan ko pa. Pero nung sabi sa akin ng aking mga kaibigan sa kabila, ay nakita rin nila sinasaktan niya yung kanyang sarili. Kaya sabi ko, ang taong ito ay dapat makausap ng maayos dahil meron siyang pinagdadaanan sa kanyang buhay, at yung pinagdadaanan niya na yun ay hindi siya po handa sa ganun. Dito po ay makikita po natin dito na ito po ay bahagi ng buhay natin. Gawin po natin na anuman yung pinagdadaanan natin sa buhay ay maging isang opportunity o isang pagkakataon na dapat po natin
tanggapin. Dahil lahat po nangyayari natin sa buhay natin, hindi naman po ito nangyayari na walang basehan ng Panginoon. Hindi naman po pwedeng mangyari ito na hindi kalooban ng Panginoon. Maaring ipinaparanas sa atin ng ito ng Panginoon upang malaman natin sa ating pananampalataya kung gaano ba tayo katadag. Number 1 po, ganito po yung sinasabi ng Santiago o James chapter 1 verse 12. Ganito po yan. Sabi diyan James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ang sabi diyan, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso o ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin po, yung pagsubok na yan na ating nadadaanan po, ibig sabihin po, isa po yan sa pwedeng maranasan ng kahit sinong tao o kahit sinong mananampalataya. Pero dapat po, habang nararanasan natin yan, ano sabi po dyan, tanggapin po natin ng bukal sa ating puso na yung pagsubok na nararanasan natin, dapat po tayo po ay mayroon pang kagalakan sa buhay. Huwag po nating ikadismaya, huwag po natin ikalungkot yung mga nangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Maaring tayo ay nung panahon ng hindi pa uso yung pandemya, sumasagana tayo sa buhay. 'Di ba? Lahat nagagawa natin, pero nung dumating yung pandemya, marami tayong naranasan, yung budget natin unti-unting nabawasan. 'Di ba? Tandaan po natin, no, maaaring ipinaparanas ng Panginoon ito upang matuto po tayo, upang makita po natin sa buhay natin. 'Di ba? Hindi po natin dapat ikadismaya sa buhay natin na bakit nangyayari ito sa buhay ko, bakit nangyayari ito sa buhay namin. 'Di ba? Hindi po tayo dapat ganun. Tanungin po natin ang ating Panginoon, basahin po natin yung ating Biblia, baka meron po siyang nais ituro sa atin. 'Di ba? Naranasan natin to because nais ng Lord matuto tayo. 'Di ba? Kung pag-aaralan niyo po in the book of Nehemiah, 'di ba, yung mga tao nung sila ay na-exile, 'di ba? Now, scattered sila at nung sila binalik ng Panginoon, nagkaisa sila. Anong ginawa nila? Natuto silang makinig sa ninanais ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At iyon po yung ninanais ng Panginoon sa atin. Maaring may nawala sa atin sa buhay natin, maaring manabawasan yung ating karangyaan. Pero mapalad pa rin po tayo dahil yung hindi naman po totally may nawala sa atin. Nung mapapalad pa rin po tayo, dapat po matuto pa tayong magpasalamat at dapat po matuto pa tayong magtiis. Maaring merong ninanais ang Panginoon sa buhay natin. Number 1 po yung sinasabi niyan, dapat po sa ganyang pangyayari tayo po ay sabi po number 1, keep on doing what is right. Ano ba yung sinasabi? 1 Peter chapter 4 verse 9. Sabi, kaya't ipagkatiwala naman ng bata ayon sa kalooban ng Diyos ang kakulangan ng kaluluwa at sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Anong ibig sabihin niyan? Habang nararanasan po natin yung ganitong pagsubok sa buhay natin, ano po, number 1 yung sinasabi diyan, patuloy po tayo nawang gumagawa ng mabuti. Di ba? Huwag po tayong malungkot, no? Kasi ganito, dapat patuloy po tayong gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Dapat patuloy po tayong tumutulong sa ating kapwa. Di ba? Huwag po natin na hayaan na dahil sa ganung pagbaksak ng ekonomiya ng bansang ito. Kaya nga po, alam niyo po, nung pagbaksak ng ekonomiya nito, ang daming naglabasan ng mga pantry. Di ba? Tumutulong sila sa ganung kaparaanan. Di ba? Dapat tayo po ng mga mananampalataya, dapat hanggang ngayon nararanasan natin, nagpapatuloy tayong tumutulong. Sabi ko nga po sa inyo, pag pinag-aralan po natin ang Book of Ecclesiastes, ang sabi dyan sa Ecclesiastes, lahat ng yaman, meron tayo pag tayo lumisan sa mundong ibabaw na ito. Lahat ng yan, hindi po natin madadala. Maging yung pag-iiwanan natin yan, hindi po mai-enjoy yan. Di ba? Naalala ko nga po minsan, sabi ko nga po sa inyo, dati mayroon ako mga kaibigan. No, may kaibigan ako nung ako ay nag-aaral, may kaibigan ako yung nanay nila, yung tatay nila, nasa ibang bansa, yung tatay, kapitan sa barko, yung kasama lang nila sa kanilang tahana, yung kanilang katulong, no, yung kanilang yaya. Pero alam niyo po, nung sabay na nawala yung kanilang mama, yung kanilang papa, nawala pong saysay yung kanilang mga buhay. Di ba? Nawala pong saysay yung kanilang mga bahay dahil hindi po nila pinaghandaan yung mga pwedeng mangyari sa kanila. At sila po ay nalungkot ako doon sa lalaki, naging addict, di ba? Yung babae, kung ano-ano yung mangyari sa buhay nila. Bakit po? Di ba?
Kasi mas nakapokus sila sa mga material na bagay na pwedeng iwan ng kanilang mga magulang. Pero nung panahon na nawala yung kanilang mga magulang nasabay, hindi po nila alam yung kanilang gagawin. Di ba? Kaya po sila yung napariwala. Di ba? Pero ito po yung sinasabi po sa atin ng Panginoon dito, sa ganitong mga pagsubok, dapat po matuto pa tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Tulungan natin yung ating kapwa. Huwag po tayong manghinawang tumulong sa ating kapwa. No? Tulungan po natin sila. Alam niyo po, napakasarap po pag tayo tumutulong sa ating kapwa nang wala tayong inaasahan na kapalit dahil alam natin, ginagawa natin. We are doing this not for them, but we are doing this for the glory of God. Dahil tayo yung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makita natin yung gumawa ng mabuti ay napakaganda dahil ginagawa natin ito hindi dahil sa ating sarili, dahil ito'y ninanais ng Lord na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Di ba? Sabi diyan, 1 Peter chapter 4 verse 19, sabi po diyan, gumawa kayo ng mabuti. No, keep doing, patuloy niyong gawin. Ano man yung nararanasan niyo, patuloy kayo. Huwag natin pagnasaan yung mga bagay na mga hindi para sa atin. Di ba? Naalala ko nga po minsan pag madaling araw, isang beses bumili ako ng pagkain ko, almusal ko sa trabaho. Alam niyo po, nung nagbigay ako ng 50, sinukli ang paho ko. Ang isinukli sa akin ay mahigit pa sa ibinigay ko 50, ibinilig sa akin buong 50, may kasama pang 20, may kasama pang mga barya. Ang binili kong pagkain ay halagang 47 po. Sabi ko, trust lang po yung sukli ko dapat, hindi po 70. Di ba? Kasi, hindi ko dapat pagnasaan yun eh. Hindi ko dapat ganun yung iba po, maaaring ganito, ay salamat na libre ako. Di ba? Hindi po. Dapat yung ganun, ibabalik po natin, tandaan po natin yung mga nagtitinda, dyan sa mga street food na yan, tandaan po natin, pinaghihirapan din po nila yan. Hindi po nila ginusto na pagkakitaan ng madali yan. Yan po ay pinaghihirapan nila. Babangon sila ng madaling araw, mamamalengke sila ng madaling araw, magluluto sila ng madaling araw, at ilalabas po yan nila bago mag alas 4. Di ba? Kaya binabalik ko po, ako ganun po ginagawa ko every time na nakakatanggap ako na sobra-sobra sa mga sukli, or every time na pagkakataon na nakakakita ko ng mga bagay na hindi para sa akin, isinasauli ko po yan. Hinahayaan ko po na ibalik yan sa taong yan. Yan, naalala ko nga po minsan nung bago pa lamang po yung cellphone nung bago pa lamang po nauso yung cellphone, nakapulot po ako ng cellphone. Di ba? Hindi po ako umalis doon sa nakakitaan ko. Hindi po ako umalis, inantay ko po yung tao kung may babalik at magtatanong, at nagkataon po may nagtanong, sabing ganyan, baka po may nakita kayong ganitong cellphone, Alcatel po, hindi ko makakalimutan yun, Alcatel yung cellphone na yun. Ngayon, hindi ko alam kung may cellphone bang Alcatel. Hindi pa ako umalis doon. Nung inantay ko yung tao na yun. At nung bumalik siya, may kasama siyang karga-karga niyang anak sa lalaki. Inantay po siya, sinauli ko. Kasi, napakahirap po. Kasi nais ng Lord, buhay natin bilang mananampalataya, kahit anong nararanasan natin sa buhay natin, may marangya man yung buhay natin, ang nais ng Lord, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Di ba? Huwag po nating hayaan na yung panahon na nangyayari sa buhay natin na ito ay hindi po tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Pangalawa po yung sinasabi dyan, yung trial po na nangyayari sa ating buhay, 1 Peter chapter 4 verse 13. Ano po yung sinasabi ng 1 Peter chapter 4 verse 13? Ito po yung sinasabi diyan. 1 Peter chapter 4 verse 13. 1 Peter chapter 4 verse 13. Ito po yung sinasabi, kung di kayo'y magagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Anong sabi diyan? Karamay sa mga hirap ni Kristo. So, ibig po sabihin, tayo po, yung napagraranasan po natin, ito po ay karamay tayo sa naranasan ni Kristo. Hindi po tayo pwede maging exempted. Kasi naranasan po ng ating Panginoon na siya ay tinukso, na siya ay nilipusta, na siya ay pinahirapan, tapos tayo tatanggapin natin siya, ayaw natin ng tayo ay pinahihirapan, ayaw natin nahihirapan tayo, di ba? Hindi po pwedeng hindi tayo nahihirapan.
Dahil lahat po ng naranasan ni Kristo ay pwede po nating maranasan. No, ang hindi lamang po natin pwedeng maranasan ay yung tayo ipako sa krus. Ang hindi lamang po natin pwedeng maranasan ay yung tayo'y magbuhat ng krus. Di ba? Pero pwede po nating maranasan yung mga pasakit na naranasan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. At ito po ay isa sa mga parte ng buhay natin mananampalataya na yung nararanasan ng ating Panginoon. Di ba? Yung trial sa kanyang buhay. Di ba? Nararanasan po natin yan sa buhay natin. At dahil sa trial na yan, tayo po ay nagiging kabahagi sa pinagdaanan ng ating Panginoon. Tayo po ay naging kabahagi ng kanyang paghihirap sa mundong ibabaw na ito. Tandaan po natin yung paghihirap ng ating Panginoon ay natapos lamang nung siya ipinako sa krus ng Kalbaryo. At nung siya ipinako sa krus ng Kalbaryo, anong sabi niya? It is finished. Diba? At tayo naman po ay tinanggap natin siya bilang Panginoon, bilang manunubos. Hindi po isinabi ng Panginoon diyan na pag ako'y tinanggap nyo, yayaman kayo. Hindi po sinabi ng Panginoon diyan na pag ako'y tinanggap nyo, ay hindi nyo mararanasan po ito. Di ba? Marami po mga tao ngayon, ayaw nila kasi, naalala ko nga po minsan, bata pa, nung ako ay isang bata pa, may naririnig ako, ayaw ko maging born again, ang sabi nung aming kapitbahay. Hindi ko po alam yung kung ano ibig sabihin ng bata pa ako, hindi ko pa alam ibig sabihin ng born again. Ayaw ko niyan kasi marami kang babaguhin sa buhay mo. 'Di ba? Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Pero nung nakita ko po, nung ako'y nakakilala, tayo po pala yung kukontrol sa ating sarili, tayo pala yung gagawa ng kaparaanan para po tayo ay matuto. Ito po ay sinasabi ng Panginoon na 1 Peter chapter 4 verse 13, ang sabi niya po yung atin po itong pakikipagkaisa sa ating Panginoon, ito po ay nagiging partner po niya tayo sa mga pagsubok. Ibig sabihin yung pagsubok na ating nararanasan, hindi po natin mararanasan yan na walang hangganan. Lagi po natin tatandaan, meron pong katapusan yan. Naalala ko nga po yung pinagdadaanan po natin, yung ganitong pagsubok po na nararanasan natin, takes a year bago po ito muling makarecover. Tandaan nyo po yung mga nangyari sa mga sinaunang tao, yung ganitong pagsubok, 5 years bago po sila nakarecover. Tayo po, sabi ko nga po, tayo po ay nakaka-recover everyday kung meron tayong Panginoon sa buhay natin. Di ba? Maaring nababawasan yung ating mga kita. Di ba? Kasi bakit nababawasan yan? Baka nakikita ng Diyos, pag nandiyan yung kita natin, sumasagana naman tayo, meron naman tayong nakakalimutan yung pagtulong sa kapwa natin. Diba? Nakakalimutan natin gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa. Diba? Dapat po nagpapatuloy po yan. No? Ngayong panahon ng pandemic ito, maraming nangangailangan, maraming nagugutom, pag sobra-sobra naman yung mga budget natin, why we not help them? Diba? Tumulong po tayo sa ating kapwa. Diba? Naalala ko nga po minsan, nung ako ay nasa malayong lugar, naalala ko nga po minsan, ako ay nasa malayong lugar, nalulungkot po ako pag nakikita ko yung isang lugar na yung mga tao doon, alam niyo po, yung pinagkakaabalahan po nila yung maghalungkat ng basura, at paghalungkat ng basura, mayroon silang pagkakataon na mayroon silang nakita maayos yung pagkain, niluluto pa nila yan. Di ba? Niluluto pa nila at pinagsasalu-saluhan nila. Why we need to help them? Tulungan natin sila. Di ba? Yung mga ganun pagkakataon, dapat po matuto tayong tumulong sa ganun. No? Sa ganito po, mga nararanasan natin pagsubok, tandaan po natin na po, lahat ng nararanasan natin pagsubok, ito po ay kabahagi ng buhay natin bilang isang mananampalataya. Dahil ng nais ng Diyos, tayo o nais ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang kabahagi o tayo po ay kanyang partner sa kanyang napapagdaanan. Pangatlo po yung sinasabi diyan, ito po ay pagkakataon natin, 1 Peter chapter 4, verse 16. Ano po yung sinasabi diyan ng 1 Peter chapter 4, verse 16? Ang sabi po diyan, sabi diyan, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristo, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ano pong isabi diyan? No, tayo po, kung nararanasan po natin yung ganun, tayo po, hindi po tayo dapat nalulungkot. Ano po? Kung nararanasan natin yung ganito, no, wag po tayo malungkot. Tandaan po natin, it's a privilege to us being a Christian. Ito po ay isang pribilehiyo nating mga mananampalataya. Naranasan natin yun, no? At dahil naranasan natin yun, makikita natin, dapat lalo tayong kakapit sa Panginoon. Di ba? Hindi, kung tsaka tayo ay lugmok na, hindi pa rin po tayo lumalapit sa Panginoon.
Yun, naalala ko nga po minsan, may mga taong sila po ay lugmok na sa paghihirap, lugmok na sa pagdurusa. Ang nagagawa pa rin po nila, sinisisi pa rin nila yung Panginoon. Di ba? Sinisisi pa nila yung Diyos. Sabi, bakit pa sila ipinanganak? Makikita po natin yan. Minsan makikita natin yung mga tao na pag sila ay lugmok na sa mga problema, ano pong nangyari sa kanila? Ang kanilang tinatakbuhan ay si walang katapat, yung kanilang kaibigan, ang kanilang kaibigan, mga alak, hinebra. Di ba? Iyan yung kanilang nagiging takbuhan. Pero pagtapos po niyan, makikita natin pag umaga, masakit ang ulo. Di ba? Masakit ang ulo, masakit ang ganito, hindi makatayo. Tapos bigla maririnig natin, iiyak. Bakit? Kasi akala nila sa ganung bagay, mawawala yun. Pero dapat po, ito po ay makita natin, ito po ay isang pagkakataon natin sa buhay natin na naranasan natin to, at dapat ito pa nga po yung sinasabing maging kagalakan natin sa buhay natin. So bakit natin ninais ng Diyos na maging kagalakan? Kasi nais ni Kristo na tayo ay kanyang kabahagi. No, sa kanyang naranasan tayo, nais ni Kristo na maranasan natin yung mga bagay na ito upang tayo po ay lalago sa kanya. Hindi lamang po tayo lalago sa kanya, nais ng Panginoon na tayo po ay matuto sa kanya. Ano po? Pangalawa po, yung sinasabi po dyan, yung ganito mga bagay po ay isang bagay na participation ng event ng buhay natin. It is our participation in events of Christ's life. Ano po? Ito ay participation ng buhay natin sa nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Naalala ko po nga po, nung ako ay nag-aaral ng Bible College, sa seminary, ito po ay tinatawag namin typology of Christ. Yung type ni Kristo, typology, pinag-aaralan po namin ito. Kasi dapat po pala natin na unawain sa anuman nangyayari sa buhay natin. May parte po ito sa buhay natin. Ito po ay participant natin sa buhay ng kaganapan ng ating Panginoon na siya ay nabuhay sa mundong ito na hindi naging madali, hindi naging marangya, kundi ang ating Panginoon nung nabuhay sa mundong ibabaw ito, dumaras na mga pagsubok, at hindi lamang pa siya dumaras ng mga pagsubok, siya ay naranasan niyang tudlain ng mga tao. Pero tayo po, ito po ay nagaganap sa buhay natin because nais ng Panginoon na ito ay isang opportunity sa buhay natin. Di ba? Opportunity sa buhay natin na mangyari ito, opportunity na sa buhay natin na pwedeng mangyari ito. Romans chapter 8, verse 17, sabi po dyan sa Romans chapter 8, verse 17, ano po yung sinasabi ng Romans chapter 8, verse 17? Ito po yung sinasabi ng Romans chapter 8, verse 17. Sabi diyan, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ano po sabi diyan? It is our participation in events of Christ's life. Yung nangyari sa kanyang buhay, pwede nangyayari sa atin ngayon. Ito ay parte lamang po ng event ng buhay natin. Ito ay event ng buhay natin na pwede natin maranasan ang bawat isa pero dapat po abang naranasan ito, hindi po tayo dapat susuko, hindi po natin dapat bibitawan ang Panginoon sa buhay natin. Number 1, sabi po dyan, 1 John chapter 3 verse 24 po, unang Juan chapter 3 verse 24. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay namananahan sa kanya, at siya ay sa kanya, at dito'y nakikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ano sabi dyan? We live, ano sabi dyan? We live in Him. Namamahay sa kanya, namamahay sa kanya, at tumutupad sa kanya mga utos ay mananahan sa kanya. Anong ibig sabihin dyan? The Spirit of God na ipinagkatiwala po sa atin, na ibinigay niya sa atin, tayo po, sabi dyan? Tayo po ay nabubuhay na kasama niya. We live in Him. Diba? Namumuhay tayo na ayon sa kalooban ng Diyos dapat. Sa mga pagsubok sa ating participant sa buhay natin, dapat tayo po ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa po, in Ephesians chapter 4, verse 16. Ano po ba yung sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 16? At na dahil sa kanya ang buong katawan na nakakatalapat na mabuti at nagkakakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan
kasuan ayon sa paggawang na ukol sa bawat ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sariling pag-ibig. Ano ibig sabihin po dyan? Tayo po dapat, yung nararanasan po na to, sabi po dyan, we grow in Him. Dapat po lumalago tayo. Sabi we live in Him. Pangalawa, ano po sinasabi dyan? We grow in Him. Ibig po sabihin, anuman yung nararanasan natin, dapat nagiging matatag tayo sa buhay natin. Alam natin kung kanino tayo lalapit. Alam natin kung sino yung lalapitan natin. Di ba? Hindi po tayo pwede lumapit pag nagdadaanan tayo, lalapit kay San Miguel. Hindi po tayo, pag may problema tayo, lalapit tayo kay Ginebra. Hindi po ganun. Dapat lalapit tayo sa Kanya. Tutulungan po natin. Sabi po dyan, tutulungan natin yung ating sarili. Di ba? Sabi ko nga po, sa panahon na ito, ang pastor, pwede nyo lamang, pag mayroon kayong nais, itanong sa pastor, pwede nyo lamang siyang tawagan through online. Through online, o sa pumatawagan siya, mayroon kayong magsasabi, di ba? Pero hindi siya pwede pumunta sa inyo ngayon. Bakit? Kasi mayroon mga boundary. Pero ang Panginoon po walang boundary kasi ang gusto ng Lord tayo nag-grow sa Kanya. No? Hindi po tayo nawawala ng saysay. Ang nais ng Lord, tayo po ay lumalago sa Kanya. Dapat sa ganitong pagkakataon na nararanasan natin, di ba? Nagiging matatag po dapat tayo sa Panginoon. Wala po tayong ibang dapat lapitan, kundi ang Panginoon lamang. Di ba? Pangatlo po yung sinasabi dyan, John chapter 15, verse 4 and 5, kayo'y mananatili sa akin at kayo'y sa inyo, gaya ng sanga na nagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo'y maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anuman inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ano pong ibig sabihin nito? No? Sabi po rito, dapat po sa ganitong pagkakataon, tayo po ay nananatili sa Panginoon. Di ba? Dapat po sa ganitong pagkakataon, tayo po ay kumakapit sa Kanya. Sabi nga po sa Amos, may nabasa po ako sa Amos, Amos, ano po sabi diyan, darating ang panahon, ang pagkauhaw, pagkagutom ay mararanasan ng mga tao, ang pagkauhaw mararanasan ng tao. Pero alam niyo po, tinutukoy nila ng Amos, hindi po yung patungkol sa pagkain. Di ba? Yung patungkol po yun sa pagkauhaw sa salita ng Panginoon, pagkagutom sa salita ng Panginoon, at ito po yung nararanasan natin. Di ba? Nararanasan natin hindi tayo nakakapag-fellowship sa church, nararanasan natin na wala tayong mga Bible study. Ito po ay pabor sa mga taong ayaw ng fellowship. Ito po ay pabor sa mga taong, sa mga mananampalataya na ayaw nila ng mga may prayer meeting. Ito po ay pabor sa mga mananampalataya na ayaw nila na may gawain sa church. No, ito po sa kanila lamang pabor. Pero doon sa mga tao na ninanais ng Panginoon na lumago, ano sabi yan? Dapat manatili po tayo sa Kanya. No? Dapat po hindi tayo lalayo sa Kanya. Di ba? Dapat lagi tayo ay siya ang ating puno, tayo ay mga sanga lamang ng ating Panginoon. At bilang mga sanga, dapat nakikita po natin nagde-develop yung ating mga sarili. Tinutulungan natin yung ating sarili sa pagkakataong ito na ano ba yung pwede kong gawin. Di ba? Ganito pagkakataon, ano ba yung pwede kong gawin? Maitulong bilang mananampalataya. Di ba? Alam niyo po, minsan nalulungkot ako, maraming nananawagan ng pagtulong, pero minsan nakakalungkot po. Sa dami ng nananawagan, maraming mga sumusuko, nangihinayang sa pagbibigay sa kapwa nila. No? Nangihinayang sa pagtulong sa kapwa. Di ba? Dapat po sa ganitong pagkakataon, lahat natin makita. Di ba? Tutulong tayo sa abot kaya natin mga gawa. Dahil nais ng Lord na tayo ay manatiling nasa Kanya. Nais ng Lord na tayo ay makita natin na siya yung ating puno at tayo'y mga sanga na lumalago dapat sa Kanya. Anong sabi mo dyan? We must remain in Him. Manatili po tayo sa Kanya. Dapat sa ganitong pagkakataon na nararanasan natin, sa ganitong pagkakataon ng pandemya, nananatili po tayo sa Kanya. Alam niyo po sa ganito, sabi ko nga po sa inyo, pag nanonood ako ng CNN, nalulungkot po ako. Nasa bansang Amerika, napakarami po ng mga yung pandemya, nararanasan nila doon. Grabe, no? Libo po, nangyayari din po sa kanila, libo rin, hindi lang po dito sa Pilipinas, sa Japan, ganun din po, sa Indonesia,
Di ba? Sa Indonesia, sa India, makikita po natin, pero sila po, yung mga totoong mananampalataya doon, ay nananatili sa Panginoon. Di ba? Hindi po sila humihiwalay. Nga, sabi ko, ngayon pa ba tayo hihiwalay? Kung tsaka nandito na tayo, sabi nga na maraming, alam niyo po, maraming mga pastor, maraming mga magagaling na evangelist ang nagsasabi, o maraming mga magagaling na mga leader sa mga churches ang nagsasabi na tayo daw po ay narito na sa pinto kung saan tayo po ay palapit na ang Panginoon ay darating na. Ngayon darating na yung Panginoon. Baka sabihin natin, natapos na after 5 years, natapos ang pandemya to, sasabihin natin, ay, wala pa pala yung Panginoon, dapat ganito, dapat, no. Dapat po, ngayon po, habang dumarating yung palapit na tayo ng palapit sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay laging manatili sa Kanya. Huwag po natin siyang tantanan, huwag po natin siyang iiwanan, bakos dahil tayo ay hindi niya iniiwanan, ang nais lamang ng Lord, ikaw, ako, ay manatili sa Kanya. Kaya nga po, dito po makikita natin yung kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. Pwede natin maranasan ang mga pagsubok, pero ang nais ng Lord, meron po tayo dapat joy sa buhay natin. Meron tayong kagalakan sa puso natin. Meron tayong kagalakan, ano man ang nangyayari, handa tayo because kaya natin magpuri sa Diyos, kaya natin umawit. Diba, naalala ko nga po, minsan may naririnig ako, na kwento, di ba? Pag nakakaranas, nadidepress siya sa kanyang buhay, anong ginagawa niya? Hinahawakan niya yung gitar niya, nagpupuri siya sa Panginoon. He worship God. Di ba? Kaya nga nakakabuo siya ng mga magagandang kanta. Kasi pag nakikita niya, depressed na yung buhay niya. Di ba? Umaawit siya at mayroon mga tao, di ba? Pag mayroong nangyari sa kanilang pamilya, hindi kagad natatarantayan. Hindi kagad siya natataranta sa sarili niya. Anong ginagawa niya? Hinahawakan niya yung gitara, nagpupuri silang mag-anak sa Panginoon. Di ba? Because iyon yung gusto ng Panginoon. Sa gitna ng trial nating naranasan, meron tayong alam na lapitan, meron tayong alam na kung sino yung pwede nating lapitan. No? Wag po natin, alam niyo po yung composer ng Lead Me Lord, di ba? Makikita natin na yung kantang nito, nabuo niya yung kanta na yun, pero nung siya ay nakaranas din ng COVID sa kanyang buhay, biglang itong kinakantan to, biglang kinakanta sa mga ospital. Lead me Lord, lead me Lord. Di ba dapat ganun yung nangyayari sa buhay natin? Hayaan natin si God ang mag-lead sa buhay natin. Di ba? Maaring meron lamang itinuturo ang Diyos sa buhay natin. Kung bakit wala tayong fellowship sa mga churches ngayon, kung bakit wala tayong pagkakataon na makalapit sa ating mga mapuntahan natin yung mga gawain ng Panginoon, maaring gusto ng Lord, ngayon pa lamang ihanda natin yung ating mga sarili, na pag time will come na open na uti, eto, papagamit ako sa iyo Lord, hindi ako susuko, ibibigay ko yung totoong sarili ko sa iyo, magpapagamit ako, ano man ang gusto mo sa akin. Diba? Baka yun ang gusto ng Lord sa atin. Ngayon, maranasan natin to for how many years? Para dahil lang gusto ng Lord, meron tayong matutunan sa buhay natin. Pangatlo po yung sinasabi dyan, ito pong mga pagbagay na ito ay naranasan ng ating, the suffering of Christ to the body. So, ibig sabihin po to, bago po natin naranasan ito, ang una-unang nakaranas nito ay ang ating Panginoon. Ito po yung pangatlo, yung the suffering of Christ to the body. Bakit po? Si Christ, bago po natin pinagdaanan ito, sabi ko nga, bago natin pinagdaanan ito, unang-unang nakaranas nito ay ang ating Panginoon. Ito, sinasabi po dyan sa Colossians chapter 1, verse 24. Ito po yung sinasabi ng Colossians chapter 1, verse 24. Ngayon nagagalak sa aking mga hirap dahil sa inyo aking pinupunan sa akin ang kakulangan sa mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan ng siyang iglesia. Ano po? Ito po, lahat ng nangyayari pong ito ay naranasan ng ating Panginoong Kristo kasi siya yung head. Siya yung leader ng ating churches. Tandaan po natin yung pastor, ako lagi ko sinasabi, ako ay assistant lamang ng ating Panginoon. Diba, kasama si Pastor Roland, kami assistant lamang dyan, at iisa yung aming pastor, isa ang aming head, at si Kristo. No? At lahat ng nararanasan po natin sa panahon na ito po, bago po natin nararanasan, unang-una po itong naranasan ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, lahat ng nangyayari sa ating buhay, yung pagkukulang natin, naranasan na po yan ng ating Panginoon. Diba, pinahirapan siya, sinaktan siya, naranasan niya na po. At itong nangyayari sa atin, hindi naman po tayo masyado sinasaktan. Diba, hindi naman tayo hinahampas sa likod. Diba, kasi wala nang pwedeng hampas sa, tandaan po natin yung paghampas-hampas sa katawan natin, pag mahal na araw, hindi po yan makakabuti sa ating, sinasayang lang natin yung ating pagkakataon dahil hindi naman ng Lord kinikilala yan pagdating ng Panginoon. Diba, hindi kikilalanin ng Panginoon yan. Ito po unang-una, dapat po ma-realize natin na lahat ng nangyari sa church
ay naranasan na po ng ating puno. At ang ating puno ay ang ating Panginoon. Siya yung ating leader. Sabi po dyan, ito po dapat yung mga nangyayari sa atin, hindi po tayo dapat nadi-discourage. Ano po? Ephesians chapter 5, verse 13. Datapot ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatayang ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay itinanyag ng kaliwanagan. Tama ba? Ephesians 5:13, sabi nga pa yun, sapagkat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatanyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ng kaliwanagan. Ibig sabihin po dyan, tayo po ay dapat hindi po tayo nadi-discourage sa mga nangyayari sa buhay natin. We must not discourage anuman yung nangyayari sa buhay natin, sa mundong ito. Anuman yung nangyayari sa paligid natin, we must not be discouraged. No, tulungan po natin yung ating sarili, aliwin po natin yung ating sarili, di ba? Sa pamamagitan ng pagpupuri sa Panginoon, sa pamamagitan ng patuloy tayo na nanalangin sa Kanya, aliwin natin yung ating sarili kasi ito ay ninanais ng Lord na makita natin para hindi tayo mag-discourage, bagkus nais ng Lord makita natin ito para ihanda natin yung ating mga sarili. Ikaw, ako, nais ng Lord maging handa tayo. Anuman mangyari sa buhay natin, nais ng Lord, prepare tayo. Ano man ang mangyari sa buhay natin, nais ng Lord maging maayos tayo sa kanyang relasyon. Pangalawa po dyan, yung sinasabi dyan, 2 Corinthians chapter 4 verse 7, 2 Corinthians chapter 4 verse 7, 4:7, sabi dyan, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisilang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming mga sarili. Ano po dyan? Dapat po makita natin sa ating mga sarili, lahat ay nagmumula sa Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa puso natin. Di ba? Makita natin na lahat dito ay nananais ng Lord kasi nais ng Lord, ikaw, ako. Sabi ko nga, gusto ng Lord, bawat isa sa atin, we must be grow, we must be used. Di ba? Gusto ng Lord, gamitin ka, ako, hindi ka lang basta gusto gamitin ng Lord. Gusto ng Lord, lalago pa tayo sa pananampalataya. Ang gusto ng Lord, nagiging matatag pa yung pananampalataya natin. Sa ganitong mga pagsubok, nais ng Lord na wag mawala ng saysay yung ating ginagawa sa Kanya. No? In 2 Corinthians chapter 4 verse 7, sabi diyan, yung puso natin, igalak natin yung mga nais ng Lord, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yung puso natin ay taglayin yung kayamanan nais ng Lord, yung kayamanang nagmumula sa Kanya. Yun yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa sa mga bagay-bagay na hindi naman natin sinasadya. Diba? Lagi po natin tandaan, gusto ng Lord maranasan natin to dahil gusto ng Lord siya yung maging number 1 priority sa buhay natin. Gusto ng Diyos siya yung priority mo. Gusto ng Diyos siya yung priority sa buhay natin. Huwag po tayo mawalan. Sabi ko nga po sa panahon na ito, 12 million person walang trabaho sa Pilipinas. At kung pag-aaralan po natin, kung manonood kayo ng CNN, sa mga balita, sa BBC, kung mapapanood po, ang dami pong nararanasang paghihirap, hindi lamang po ng bansang Pilipinas, hindi lamang po ng kapwa natin mananampalataya. Pag nanonood po kayo, marami kayong makikita na meron pa silang kagalakan sa kanilang mga buhay. Yung mga tao doon sa Africa, makikita mo masaya pa sila, may mga taong masasaya pa doon. 'Di ba? Nagugutom na sila pero masaya pa rin sila. Di ba? Yung sa Malaysia, makikita po natin mayroong mga bundok doon na bagamat naroon sila sa kabundukan, they are worshiping God, they are praising the Lord. Di ba? Hindi po sila nawawalan, no? Hindi sila nawawalan ng pag-asa na ang Panginoon ay laging subasa. Ganun din po tayo. Dapat po, huwag po tayong mawalan sa puso natin. Yung puso natin, lagi natin ibukas yung ating puso sa kalwalatian ng Diyos. Buksan po natin yung ating puso sa mga plano niya sa buhay natin. Buksan po natin yung ating kaisipan. Hingi tayo sa Lord, Lord, open my spiritual eyes, open the spiritual mind. Di ba? Hingin po natin yan dahil may plano yung Lord sa buhay natin. At ang pangatlo, ang sabi diyan, lahat pong ito ay nais ng Lord. Psalms chapter 119, ito po yung sinasabi rito kung bakit lahat ng bagay na ito yung nangyayari sa atin. Basahin po natin Psalms 119 verse 71 to 75. Awit.
Psalms 119 verse 71 to 75. Ganito po yung sinasabi diyan, 71. Mabuti sa akin, ako'y napipigati upang aking matutunan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng unawa upang matutunan ko ang iyong mga utos. Silang nangatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa sapagkat ako'y umaasa sa iyong salita. Talastas ko, O Panginoon, na ang mga kahatulan mo ay matuwid at pagtapat mo sa iyong dinalamhati. Ano ibig sabihin yan? Ito ay ninanais ng Lord. Lahat ng nararanasan po natin ay ninanais ng Lord na tayo ay turuan. No, tinuturuan niya po tayo. Diba? Psalms 119 verse 71 to 74, makikita po natin, ninanais ng Lord na tayo ay turuan. Hindi lamang po niya tayo nais turuan. Dapat po, sabi ko nga po, dapat lumalago tayo sa kanyang salita, natututo tayo, nagpapagamit tayo sa kanya, ibinibigay natin yung ating sarili. Hindi po natin sinusukuan yung Panginoon sa buhay natin. Huwag natin sukuan ng Diyos. Huwag natin sukuan yung mga nangyayari sa buhay natin. Huwag natin ikadismaya. Kung tayo ay may karamdaman, huwag po natin ikadismaya. Ipag-pray po natin. Maaring may tinuturo sa atin. Kung tayo man ay nawala ng trabaho, huwag po natin ikadismaya. Dahil maaring maganda yung plano ng Lord sa atin. Kasi minsan, di ba, sabi ko nga, sa sobrang gaan ng buhay natin, minsan meron pala tayo nakakalimutan. At ang katuruan ng ating Panginoon. Meron na pala siyang tinuturo sa atin, hindi natin nakikita yan. Lalo na kung sumasagana tayo sa material, lalo na kung sumasagana tayo sa financial, di ba? Sagana naman tayo sa financial, sagana naman tayo sa material, pero ang ating spiritual naman may pagkukulang. Kaya madali tayong sumuko, minsan nakikita natin. At si Haring David, no, pag pinag-aralan natin si Haring David, hindi lamang po si Haring David sumasagana sa material, hindi lamang po si Haring David sumasagana sa mga financial, si Haring David ay sumasagana rin sa karunungan sa Panginoon. Pero siya ay patuloy na nagpapasakop sa Panginoon. Sabi niya, ninanais niya na siya ay patuloy na turuan pa ng Panginoon. At ito yung ninanais ng Panginoon sa atin. Na bawat nararanasan natin sa gitna ng pagsubok na ito, sa gitna ng pandemya na meron tayo ngayon, ninanais ng Lord na tayo ay matuto. Matuto tayo kung ano yung dapat natin gawin. Matuto tayong tignan yung nasa paligid natin. Matuto tayong tignan yung pangangailangan nating espiritual. Matuto tayong tignan natin yung ating pangangailangan sa salita ng Panginoon. Matuto tayong makita natin yung pagkauaw natin sa salita ng Diyos. Kailangan punan po natin sa ating sarili. Diba? Ang problema, baka ngayon pong panahon ng pandemya, 2 taon na yung pandemya, baka hanggang ngayon, ang ninanais ng Lord, i-open yung ating espiritual na paningin. Hanggang ngayon, nabubulag-bulagan po tayo sa ninanais ng Panginoon. Diba? Church, nais ng Lord, ikaw, ako, matuto sa mga bagay-bagay. Ikaw, ako, nais ng Lord, makilala natin siya ng lubusan sa puso natin. Ihanda po natin yung ating sarili. No? Ihanda po natin yung ating sarili sa pagkakataon na gagamitin tayo ng Panginoon. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon, minsan napapabayaan po natin yan because of sa mga material na bagay. Diba? Naalala ko nga, minsan narinig ko si Pastor Roland, nung siya ay nakakilala sa Panginoon at siya ay nangungontrata, meron siyang araw na kalahating araw, hinahayaan niya na Bible study, ibinibigyan niya ng pagkakataon na i-Bible study yung kanyang mga tauhan. Di ba? Hindi siya nanghihinayang sa pinansyal na nawawala sa kanya. Di ba? Hindi siya nanghihinayang sa pera. Di ba? Nanghihinayang siya kung hindi niya ibabahagi yung salita ng Panginoon sa kanyang kapwa o sa mga tauhan niya. Diba? I remember meron akong kaibigan na isang pulis dati, sa Bicol ako, nagkaroon ako ng isang kaibigang pulis sa highway patrol. Sabi niya ganyan, wala akong mga pagkakataong pastor na pag-aralan yung salita ng Panginoon. Isa lang ang lagi kong sinasabi, pag ako'y nakakahuli, kabisaduhin lamang nila, bibigay ko yung maliit kong Bible, kasi yung Bible na maliit, yung pocket size, ang binibigay niya raw doon, kukunin niya yung lisensya, no? Papakabisado niya yung John 3:16 sa tao na kanyang nahuhuli. Di ba? Pinapaliwanagan niya. Di ba?
Ngayon, pakikita natin, iyon yung mga pagkakataon na ginagamit niya. And tayo po mismo, no, yung pagkakataon po, wag po natin sayangin na yung mga nararanasan po natin ito mabaliwala lamang po na almost 2 years na tayo nang ganito sa gitong pandemya hanggang ngayon hindi pa rin po tayo na matuto. Dapat po matuto na tayo. Na pag-open ng ating Panginoon, binubuksan ng Lord yung ating espiritual na pangunawa, wag po natin takpan yung mga nais ng Lord sa buhay natin. Di ba? Marami tayong pwedeng maranasan pero pinapakita sa atin ng Lord na dapat po yan ay dinanais niya na tayo ay turuan niya. Church, anuman ang nararanasan natin, let the joy of God ang nasa atin. Yung kagalakan sa puso natin, huwag mawala. Yung nais ng Panginoon sa buhay mo, ikaw ako, nais ng Lord lumago na may kagalakan. Ikaw ako, nais ng Lord na magamit ng may katuruan sa kanyang sa kanyang buhay natin o sa ating mga buhay. Nais ng Lord, gamitin niya tayo, lumago tayo. Nandyan lamang tayo sa bahay natin, di ba? Nandyan lang tayo, hindi tayo nakakalabas. Gamitin po natin itong opportunity na yung tahanan natin, i-open natin yung salita ng Panginoon sa tahanan natin. Siya yung maghari. No, minsan kasi sa mga bahay natin, hinahayaan natin ang naghahari yung mga palabas sa internet. Di ba? ML, di ba? Yung mga ginawa ng kaaway, hinahayaan natin na maghahari. Tabi ko nga po sa inyo, minsan sa loob ng 8 oras, minsan mas marami pa tayong hawak na cellphone sa panonood ng gadget natin, sa paglalaro sa online. Sa loob ng 8 oras, marami pa tayong nagagawa ng mga bagay na hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. Di ba? Bakit hindi naman po natin subukan sa pagkakataong ito na ibigay natin sa Lord yung totoong nais niya sa atin. Sa ganitong pagsubok ninanais ng Lord, lahat po tayo, sabi ko nga, nais niya tayo na matuto, no? Sa kanyang kalooban. Pangalawa, ninais ng Lord, lahat po tayo ay lumago sa kanya. Nais ng Lord, ikaw, ako ay manatili sa kanya. Nais ng Lord sa lahat ng pinagdadaanan natin to ay maging kabahagi niya tayo. Maging kabahagi tayo sa kanyang buhay. So, ibig sabihin po, hindi po tayo nilalayo ng Lord. Church, ano man po ang pinagdadaanan natin, tandaan po natin, ang Panginoon ay laging nakatuon sa atin, yung kanyang mga paningin ay laging nasa atin. Ano po, tayo po ay ninanais ng Lord na matuto. Tayo po ay ninanais ng Lord na magamit niya sa kaparanan na gusto niya, hindi sa kaparanan gusto natin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal. Kami po ay nagpapasalamat na ikaw ang aming Diyos na dakila. Salamat, Panginoon, sa iyong ninais na kami, Panginoon, ay makaranas ng kagalakan sa gitna ng pagsubok. Maranasan namin na ikaw ay aming makilala. Ikaw yung Diyos na patuloy na maghahari sa amin. Tulungan niyo po kami na manatili sa inyo. Tulungan niyo po kami na hindi lamang manatili sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na matuto kaming magamit sa iyong ubasan at hindi lamang po nawa kami magamit. Tulungan niyo po kami na makita namin yung mga pangangailangan ng aming kapwa na handa namin ibot ang aming mga kamay. Maraming salamat po, Ama, maging sa inyong lingkod na inyong ginamit sa umagang ito. Patuloy mo siyang samahan sa kanyang paglalakbay bilang manglalakbay sa mundong ibabaw nito. Alam namin, Lord, sa bawat isa na narito sa iyong harapan, tulungan niyo po kami, Panginoon. Meron ka pong nakikita na merong karamdaman, let your healing power be upon unto them, O God. Sa bawat isa, Panginoon, na nakaharap sa inyong harapan, Panginoon, tulungan niyo po, abutin niyo po yung kanilang mga kamay, Panginoon. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, ano mang mga pagsubok meron sila, Panginoon. We pray to you, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let your healing power ay ma-receive ng bawat isa. Let your mercy and blessing will follow unto them, O God. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga po, Ama, na kami walang magagawa kung wala ka sa amin. Ang papuri, Panginoon, ay hindi nababagay sa amin, sapagkat ang lahat ng ito ay sa iyo lamang, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Tayo po ay muling magkita-kita sa susunod na linggo at kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Narapat Christian Ministry. At kung meron po kayong mga nais na ipag-pray ng inyong lingkod, we ask unto you na meron po kami sa YouTube channel po. Diyan po ay makikita po kayong comment. Ay lagay nyo lamang po yung inyong mga personal prayer. No, pwede niyo po kaming i-PM at kami po ay inyong kami po ay tutugon sa nais niyong ipag-pray namin kayo. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa.